Sa inyo mga kaobero, dito naman yung lingkod para manira ng e-bike. Let's go! Kung di ka pa update sa channel ko, huwag mo kalimutan mag-like and subscribe. So yun na nga, may bago naman tayo sisirahan dito. Actually, repeat customer na natin to na dapat sa atin mag-a-avail nito ng controller. Ang problema kasi dito is masyado tayong busy sa pambababae, kaya hindi natin napapansin nung pag-chat niya doon sa may page natin at the same time tumatawag din daw siya, hindi nagdiring yung telepono ko. Yun nga lang, naka-silent nga lang, hindi ko napapansin na tumatawag na pala si sir. So si sir, shoutout sa kanya. And then syempre shoutout sa gumawa nitong technician na taga Marikina daw. Na sinasabi ni sir, no? Okay naman ang controller, walang problema kasi kahit anong controller, kahit anong brand ng controller, aandar ang e-bike, no? Basta maayos ng pagkakagawa, no? Ang ginawa kasi dito sa e-bike ni sir is parang ang tawag nito. Paano ba sabihin 'yun? Nung nagmamadaling technician, parang ganun na lang. Kapit lang, umaandar na, ginasa kanya. Yun, kumbaga hindi nakasegregate lahat ng wiring. So unang lahat ng ginawa niya rito, although inaayos naman niya tong isa pa to, no, isa pa, no. Tingnan niyo yung ginawa niya rito. So nag-pacing siya rito mga kababaero. Ayan. Tandaan niyo, ang controller na mayroong self-learning, hindi niyo na kinakailangan pa mag-pacing. Bakit po kamo? Kasi meron siya tinatawag na tag nito, self-learning. Halimbawa, ito pong color coding na ginawa niya is nag-troubleshoot siya o hinanap niya yung tamang ikot, tamang timpla ng gulong o ng ikot ng e-bike. Ang problema, hindi niya kasi nakita na mayroong tinatawag tong self-learning. Ano ba yung self-learning? Ayun po yung pag kinabit nyo, automatic aandar. Ito po yun. Yan dalawang yan. Hindi niyo na kailangan pa mag-pacing kung tawagin o magbali-baliktad ng mga wiring tulad ng ginawa niya rito. Ayan, ito pa, isa pa sa mga to. Hindi niya rin tong kinabit, itong transistor, no? Kumbaga ang kinabit niya lang itong stator lang ang gumagana. Ngayon napansin ni sir na kapag umaandar daw, nagda-dragging. Syempre magda-dragging talaga yun kasi nga hindi naman nakakabit tong hall sensor niya. So ang possible na mangyari dito mga kababaero, which is masunog nung pinaka-motor at the same time syempre gagastos ng malala si customer. Yun nga, kasi nga, dapat ako'y gagawa nito. Ang problema, masyado tayong busy sa pambababae. So, nangyari, sa iba siya kumontak. Ngayon, nung kinontak niyang technician, ugod-ugod na ata. Ang ginawa, hindi kinabit tong hall sensor. Pangalawa, hindi rin kinabit tong speed. Survey speed. Pakita ko yung speed sa inyo, no? Simple lang naman kung di mo matrace yung speed. Ayan. Yan, simple lang yung speed. Ito, ignition wire yan. Tapos tong isa, syempre, speed. Itong isang kulay pula. Ayan. No, speed yan. No, so hindi niya rin kinabit yun. Tapos, nung delay, sobrang delay kapag umaandar. Ang problema sa gantong controller, wala siyang tinatawag na hatak o arangkada. Hindi katulad ng mga kinakabit natin na automatic na wala siyang tinatawag na 1 to 3 seconds delay na kapag pinihit mo yung throttle, arangkada kagad. So wala yun. At pinakahuli, ang ginawa niya rito, dinapag niya lang nung controller, hindi nilagyan ng plastic. Na bawal pong mababasa ang controller. Kasi pag once na mabasa po yung controller, kahit bagong bilhin nyo lang po ito kanina, kahapon o nung isang araw, pag ito po is nabasa, automatic masisira po ito. Kasi ito po yung pinaka-computer box o buhay ng e-bike. No? Ito yung pinaka-utak niya. Dito lahat gumagana yung mga mechanism niya. So pag nabasa po ito, ang mangyayari po dyan, sira agad yung controller niya. So hindi nilagyan ng basahan. Tapos nilagyan natin basahan. Pagbukas ko kasi basang-basa yung controller niya eh. Pero so far naman kahit paano umaandar pa naman. So buti ka mo naagapan pa. Pero kung di naagapan yung automatic, bibili na naman ng panibagong controller sila sir. So syempre kawawa na naman sila customer. Shoulder na naman niya yung pera diyan, no? So sa mga technician diyan na kagaya ko, ingat-ingat sa paninira. Ganda-gandahan niyo naman para maraming bumalik sa ating mga customer, no? So ayun lang, na-share ko lang sa inyo. So shoutout dyan sa technician ng Marikina na pumunta pa raw o kumuha pa raw ng controller. Malamang alam ko kung kanino kinuha tong gantong itsura eh. Shoutout dyan kay Neil Cuevas, malamang sa inyo siya kumuha. So kasi yung mga yung mga controller na ganyan, no? So yun lang, yun lang paninira natin. Let's go. So sir, shoutout sa kanya. Yung